our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. Isang mabiyayang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat muli sa ating Panginoon Diyos sa kanyang buhay na kaloob sa ating lahat. Isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Muli po, tayo ay magsalo-salo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos sa ating pong online morning devotion. Dito po sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating sisimulan ang ating umaga sa pag-aaral ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy yung tinalakay ng Monday morning na may pamagat na Make Me Like You, at ngayon po ang ikalawang bahagi, bali Make Me Like You Part 2. Under po to muli ng ating IDJ Level 4 sermon na ating pong muling binabalikan ang mga aral, turo ng ating Panginoon Diyos. Ang ating pong Bible verse ay mananatili po sa 1 Corinthians 4:14-16 at ganito ang sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Ito'y isinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang papangaralan bilang minamahal kong mga anak.
kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, isa lamang ang inyong Ama, sapagkat kayong naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't sinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Nung Monday morning po ay tinalakay yung point number 1 na ilang magagandang mga panuntunan upang magaya natin ang ating Panginoon at maging ang lingkod ng Panginoon Diyos na kanyang ginaya ang magandang katangian ng ating Panginoon na halos lahat naman sapagkat alam natin ang Diyos natin ay isang perpektong Panginoon Diyos. Sabi po sa point number 1, make me like you as servant of Christ. Ngayon po, tatalakayin natin yung point number 2 and point number 3. Ang sabi po sa point number 2, make me like you as a father who loves his children. Sabi po sa 1 Corinthians 4:14-15, ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain ko kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Kung mayroong nais ipadama ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ito ay ang kanyang pagmamahal bilang isang ama o ama ng pananampalataya. Kung magkaroon man ng 1,000 tagapagturo ang mga taga-Korinto, iisa lang ang kanilang may tuturing na ama sa pananampalataya. Ang wika po, ang turing na anak na minamahal na nabanggit sa 4:41 ay tinuturuan ng tama at mabuti. Kung nasasaktan man ang isang tinuturuan, ito'y bunga ng pagmamahal. Ang kapakanan ng minamahal ay para sa pagbabago, paglago, at tuwid na pamumuhay Kristiyano. Kung ganito ang tutularan natin na uri ng pagmamahal sa isa't isa, ano kaya ang magiging resulta nito sa ating iglesia? So napakaganda po ng paalaala. Ito po ay nagbibigay ng pamanhik sa bawat isa sa atin na patuloy nating pagyamanin ito pong ating mga pagmamahal sa loob ng iglesia. So marami po sa atin dito ang tinuturing ng mga ama sa spiritual life, mga ama sa pananampalataya. At katulad po ng isang ama, ay kinakailangan na ituwid ang isang anak, kalakip ang pagmamahal upang magbunga ng pagbabago, paglago sa buhay Kristiyano. Ganoon din po sa ating iglesia. Nais natin na tayo ay lumakad sa isang paglilingkod na nakalulugod sa ating Panginoon. At ito ang ating pagmamahal sa isa't isa. At dahil sa pagmamahal ay kinakailangan natin, katulad ng isang ama na merong mang naliligaw ng landas, ay tinutuwid, pinapangaralan, binibigyan ng payo upang ito ay maibalik sa tamang landasin ng pamumuhay. Kaya ang sabi po sa point number 2, make me like you as a father who loves his children. Ganun po ang ating Panginoon Diyos. Tayo'y kanyang mga anak. Ayaw niyang tayo ay mawalay sa kanyang piling. Gusto niya lagi tayong naroon sa kanyang banal na presensya. At bilang Ama, bilang ating Panginoon, siya rin ay nagnanais na tayo ay ituwid sa ating mga landasin. Salamat sa ating Panginoon Diyos na napakabuti, na tunay na tayo ay inaring mga anak sa kabila ng ating mga kasalanan, kakulangan at paglayo. Ngunit sa ating mga pananampalataya sa Panginoon, ang wika nga, hindi na tayo kaaway, higit pa sa kaibigan, sapagkat tayo ay tinuring na anak ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Number 3 po, make me like you as you intimate Christ. Sabi po sa 1 Corinthians 4:16,
sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo, kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Maaring may mga ugali at gawi buhay, pamumuhay na mabuting tularan sa atin. Nasabi nga ng iba, sana all. Pero maaring pansamantala lang o kaya ay panlabas na anyo lang ang pagiging modelo ng mabuting ugali at gawi. Kung pansamantala lang ay maaring humantong ito sa isang kabiguan at pagtulad. Kung panlabas na anyo lang ang maaring madaya o kaya ay makapanloko. Maaring sabihin ito ay peke pala at hindi totoo. Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-ingat tayo sa mga bulaang guro at bulaang propeta na animoy mga tupa. Napakababait, napakagagalang at napakaganda ng pinapakita sa panlabas, ngunit ang kalooban pala ay mayroong hindi magandang motibo. Kaya nga po sabi ko, ang mga pakita natin ay mga panlabas lang at wala sa kalooban natin, ito po ay hindi magtatagal at ito ay magdudulot lamang ng kabiguan sapagkat ito ay isang pamimeke. Kaya dapat maging sincere at totoo tayo sa ating mga ipinapakita na pagiging mabuting asal, mabuting Kristiyano sa loob, labas ng iglesia at saan mang tayo dako. Ngunit ang lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo kung bakit malakas ang loob niya sabihing tularan ninyo ako sa 1 Corinthians 11:1 at 4:16 at ganoon din sa 2 Timothy 2:10 sapagkat meron siyang pinagtutularan. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kaya't ang sabi niya, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ang salitang intimates means one who follows. It was an imitation in the deep and basic sense of the word. It was bringing to expression in their own lives of what they had seen and detected outside of themselves. Hindi lang isang karaniwang panggagaya tulad ng salitang mimic, kundi may malalim na dahilan ng pagtulad na nakakita o nakikita ang pagbabago sa kabuuang pagkatao na inihubog ayon sa tinutularan. Ang wika nga po in this verse, Paul calls all believers to intimate his life, just he imitated the life of Christ, to take it a step further for is calling us to live the Christ life, even as did in Galatians 2:20 na to live the Christ life is not a matter of trying but of dying. In other words, it is daily surrendering to the Spirit of Jesus and allowing Him to enable us to live like Christ lived. At sabi po ng ilang mga theologians, all people are created in the image of God. All believers are called to the imitation of Christ. Napakaganda po para sa buhay natin at sa ating patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga po, hindi nais ng paksa natin na tayo ay manggaya sa isang pansamantala at hahantong sa kabiguan. Hindi rin layunin nito na manggaya upang mandaya, kundi pagtulad sa mga lingkod ng Diyos na ang kanilang tinutularan ay ang ating Panginoong Hesus, sapagkat mabuting mayroong tinutularan sa kasalukuyang buhay upang salaminin ang buhay na nakaugnay kay Kristo. Tayo po ay disipulo ng ating Panginoon at nagdidisipulo, tatanggapin man natin o sa hindi, tayo ay tinutularan sa ating buhay at pamumuhay, paglilingkod, pangsunod at pananampalataya. Kaya nga po ang sabi, tayo mga Kristiyano ay mga letrang binabasa. Dahil ikaw at ako ay nagbabago hanggang sa maging mistulang larawan ni Kristo. Ikaw at ako ay tinutularan tulad ng pagtulad kay Kristo. Nais ko po muli kayong ipanalangin sa umagang ito, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan sa umagang ito. At patuloy ko pong dinadalangin ang aking mga kapatid na papasok sa paaralan, sa trabaho, mga kapatid namin na may karamdaman, ang iyo pong masaganang basbas at pagpapala sa umagang ito ang maranasan ng bawat isa. Panginoon, mahirap po na ikaw ay aming tularan sa kabila po ng aming mga kahinaan.
Ngunit sa iyong biyaya at kalakasan sa gabay ng diwang banal sa aming pagsusuko ng buhay, kami po ay magiging mabuting tagasunod mo upang ikaw ay maparangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa aking mga kapatid. Friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.